Moving away from negative people is not a sign of weakness, but rather, it is a sign of strength. Hindi ibig sabihin, pag pinutol mo ang iyong ugnayan sa mga taong nakakasakit sa iyo, ay wala ka ng utang na loob. Lumayo ka sa mga taong sinasaktan ka dahil marunong ka na, matalino ka. Cutting off toxic people from your life is wisdom. Kung nga ang ating Panginoon si Jesus, anak na ng Diyos, lumayo siya sa mga kababayan niya, sa mga kamag-anak niya, gusto siyang itulak sa bangin. Ikaw pa kaya na tao lang na mahina at marupok, hindi ka ba lalayo sa mga taong wala nang galang sa iyo at walang pakialam sa iyong nararamdaman? Pero bago ka lumayo sa isang negatibo o toxic na tao, bago mo iwanan ang isang tao na nakakasakit na sa iyo, may 3 pong magandang itanong na kailangan nating sagutin. Before you cut off ties, before you leave people that you deem toxic and negative, please take the time to answer these 3 important questions. Number 1, unang-una, sino ba talagang toxic? Sila o ikaw? Baka ikaw ang toxic. Baka ikaw ang negatibo. Aminin mo. Mga kapatid, kung merong 1 o 2 tao na may ayaw sa iyo, normal lang yan. Pero pag napakarami ng mga tao na hindi mo kasundo, anong ibig sabihin? Siguro kailangan ka na mag-isip, magmuni. Ano ba ang iyong pag-uugali? Baka meron ka ng mali na ginagawa. Di po ba? Yes, we cannot please everybody. And yet, I think there is a problem when everybody has a problem with you. May mga tao kasi na napakagaling maging biktima. Sino yung mga taong ito? Sila na nga yung nagkasala, sila pa yung umaasta na parang sila'y kinawawa o sinasaktan. Victim mentality ang tawag dito. Yung bang ikaw na nga ang kabit, aba, ikaw pang malakas na loob na magwawala, gumagawa ng eksena, kala mo ikaw ang legal wife. Ikaw na nga yung nag-cut sa traffic, ikaw pang lalabas sa sasakyan, nagwawala, napakainit ng iyong ulo, kala mo ikaw ang tama. Ikaw na nga ang nagchichismis sa iba. Ikaw pa ang may lakas ng loob na magpabarangay sa mga tao. Ikaw na nga ang nangutang, bakit ikaw pa ang galit pag sinisingil? My dear friends, maganda pong itanong, ikaw ba ang may masamang pag-uugali? May victim mentality ka ba? You will become toxic without self-reflection. Ang maduming tubig, nakaimpok, hindi gumagalaw. Ganyan din po ang maduming pag-iisip. Pag nakakulong lang yan sa iyong damdamin, pag ayaw mong makinig sa feedback ng ibang tao, kaya dyan nagiging madumi ang iyong isip. Dyan nagiging mabigat ang iyong damdamin. Maganda pong itanong, araw-araw pagkagising pa lang natin o bago tayo matulog, ano bang mga pagkukulang ko? Kung nalaman mo na ikaw ang toxic na tao, harinawa magpakumbaba ka at sana magbago ka. Pangalawang magandang tanong, bago ka umalis, lumayo sa mga toxic at negatibong tao, bakit kaya negatibo o toxic ang isang tao? Ask yourself that question. Try to be in the shoes of the other. Why is this person who hurts me has become very toxic and negative? Alam niyo po kung ano nakaka-toxic? Yung tinatawag mong toxic yung mga tao. Hindi lalambot ang puso ng isang tao habang pinagsasabihan mo siya ng masama. Amen? Kahit naman po araw-araw, pagalitan niyo ang inyong mga anak, sabihan mo, tigas ang ulo mo, pasaway ka. Lalo pong titigas ang kanyang ulo. Lalong lalaban yan at magre-rebelde sa'yo. Kung araw-araw na pinagsasabihan mo ang estudyante na napakatanga niya, hindi po tatalino ang bata. Hindi po ba? Paano kayo magkakasundo ng asawa mo? Kung sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, minumura mo siya, pinapahiya mo siya,
Bakit hindi umaayos ang ating bansa? Kasi tayo mga Pilipino, magkakabayan, iniinsulto natin ang bawat isa. Anong tawag ng mga iba sa mga bumoboto, mga bobotante? Kaya nga, mula sa kanilang galit, pipiliin nila yung mga maling kandidato. Ininsulto mo kasi sila eh. Hindi mo mapagbabago ang isang tao sa pamamagitan ng pagiging masama mo sa kanya. Amen? Unawain natin ang toxic na tao. May pinagdadaanan yan. May hirap siyang hinaharapan. May pinagmumulan yung kanyang pagiging toxic at negatibo. Understand, my dear friends, that toxic people are sick. And how do you treat a sick person? It is with medicine. And what is the medicine that toxic people need? It is love. Love is the best medicine to cure a person from their negativities. Amen? Pangatlo at kahuli-huli ang tanong, bago ka umalis, lumayo sa mga negatibo, toxic na tao, sinubukan mo na bang mahalin ang taong yan? Have you tried loving the toxic and negative person in your life? Before you leave them, please try your best to love them, to be more compassionate to them. Maaaring yung iba, sasagutin ako, Opo, Father, tagal ko na pong kinausap ang aking asawa. Lumuhod na nga po ko sa harapan niya para iwan na niya yung kanyang babae, para mag-usap kami, para magkabalikan na kami dito, para maayos ang aming pamilya. Pero ganun pa rin po, Father. Yung iba maaring sasagot nila, Opo, Father, kinausap ko na po yung anak ko. Pero hanggang ngayon pa rin po, ayaw pa rin magbago, ang tigas-tigas ng ulo. Maaari yung iba isasagot, Opo, Father, binibigyan ko naman po ng spaghetti o pansit itong aking kapitbahay. Pero ganun pa rin po, napaka-plastic niya. Kung pagkatapos po na minahal mo ang taong yan, naging mabait ka sa kanya, toxic pa rin at negatibo ang taong yan, subukan mong magmahal na kamukha ni Jesus. Don't just love with a human love. But if your loving has failed, please try to love just like God. Amen? So pray. And how should you pray? Say, Lord, teach me to love as you have loved, so that this divine love may convert that negative and toxic person. Bago ka man umalis, tanong mo, una, ako bang toxic? Pangalawa, bakit toxic kaya ang taong yan? Unawain mo siya. Pangatlo, minahal ko na ba talaga ang negatibo at toxic na tao? Kamukha ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Kung pagkatapos mong ginawa ang lahat ng yan, kung pagkatapos mong sinagot ang mga tanong na yan, at patuloy pa rin ang tao sa kanyang masamang ugali, then pray for that person. May your prayer change the person. And if not, may your prayer change you to become a better person. Alam niyo po bang merong 4 na klaseng kaibigan? There are 4 kinds of friends that we could have in our life. Ang una pong klaseng kaibigan ay parang mga pagkain, kasi kailangan mo sila araw-araw. Ang pangalawang klaseng kaibigan ay parang gamot, hinahanap mo sila pag ikaw ay may sakit, pag ikaw ay nanghihina. Ang pangatlong klaseng kaibigan ay parang sakit, sila naman ang humahanap sa iyo pag may kailangan sila. At ang pang-4 na klaseng kaibigan ay parang hangin. Nandyan sila palagi, pero hindi mo sila masyadong napapansin o nakikita. Sino po sa mga kaibigan nyo ang parang pagkain, gamot, sakit, o hangin? Ikaw, ano kang klaseng kaibigan? Munting paalaala lang po, kahit na pakapili-pili mo ng kaibigan, hindi natin maiiwasan, isa sa mga kaibigan natin ang magiging sakit ng ating ulo. Amen?
Kahit na pakapili-pili mo ang magiging kaibigan mo, isa dyan ang maninira sa'yo, ang makakaaway mo, ang hindi magiging totoo sa'yo. Kung nga po ang ating Panginoon si Jesus, narinig naman natin sa Ebanghelyo, nagdasal daw siya buong gabi bago siya pumili ng makakasama niya, makakatulong niya sa misyon. Itong mga apostoles na tinatawag, naging malapit na malapit sa kanya, naging kaibigan niya. Pero tingnan nyo na po, kahit na pinakaisip niya, pinagdasal niya ito, may nakalusot pa rin na isang taksil. 12 po ang mga apostol. Pero doon sa 12, meron pa rin isang traidor. At hanggang ngayon, alam natin ang pangalan niya, Judas. Kaya mag-ingat kayo kung nagtatraidor kayo. Mag-ingat kayo kung sasaktan niyo ang inyong mga kaibigan kasi hindi yan makakalimutan. Amen? Hindi rin naman po malayo sa ating karanasan yan. Huwag sasakit ang loob mo. Expect mo na yan na meron at meron sa mga kaibigan mo ang makakasakit sa iyong puso, sa iyong damdamin. Pero dahil alam na natin ang katotohanan na hindi lahat ng ating mga kaibigan ay magiging totoo sa atin, anong kailangan nating gawin? Mag-ingat tayo. At ito po ang paalaala. Huwag mong sasabihin ang lahat sa iyong kaibigan. Magtira ka naman ng kakaunti para sa iyo. Huwag mong bubuksan ang buong buhay mo kahit na kaibigan mo yan. Kasi maaaring maamong tupayan ngayon, pero hindi mo masasabi kung ano ang mangyayari sa kanya sa kinabukasan. Mga kapatid, nagbabago ang mga tao. People change. Ngayon mabait, bukas hindi. Ngayon parang tupa, bukas ahas na tumutuklaw. Isang tanging kaibigan lang ang maaasahan natin sa buhay na ito. At wala na pong iba kung hindi ang Diyos. Yes, accept all people as your friend, but be careful with them. Put people in their proper place. The question is, do we consider God as our friend? Do we choose God as our good company? Tandaan niyo po ang kahulugan ng kabanalan. Holiness is having a good friendship with God. Kung hindi mo kaibigan ng Diyos, anong ibig sabihin? Kaaway mo siya. At kung kaibigan mo ang Diyos, ito ay isang palatandaan na kinakausap mo siya, na binibisita mo siya palagi. May mga magkaibigan na hindi nag-uusap. May mga magkaibigan na hindi nagbabatian. Pero kahit na wala silang sabihin na mga salita, magkaibigan pa rin sila. Bakit? Kasi mahalaga, nag-uugnay ang kanilang mga isip at puso. Yan lang naman ang hinahanap ng Diyos sa atin. Yung magkaugnay ang ating mga isip at puso sa Kanya. My dear friends, God wants us to be His friend. The question is, do we want to be friends with God? The good news is, when we choose God as our friend and our constant companion, remember this, you will never be afraid, you will never be alone, and you will never be lonely. Yan ang malungkot na kwento. Minsan sa buhay natin, ang dami mong kaibigan, pero bakit natatakot ka? Bakit nalulumbay ka? Bakit nalulungkot ka? Kasi isa lang naman talaga ang makakapagpuno ng hinahanap at inaasam ng ating mga puso at kaluluwa. Walang iba kung hindi ang Diyos. So let us ask the grace to choose God always. God chooses us as His friends. Despite of our worthiness, despite of our misgivings, despite of our sins, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Meron pong isang napakagandang kwento. Nung minsan po, merong isang teacher, isang guro, sinabihan po niya ang kanyang klase na siya po ay magpapatest sa kanila. Kaya ano po nangyari?
ito pong mga bata, lalong-lalo na mga matatalino, nag-aral. Habang ang mga bulakbol, dahil ugali po nila, hindi po sila nag-aral. Nung pong nag-test ang klase, sino po ang mga perfect? Siyempre, yung mga masisipag na nag-aral. Sino po mga kulelat? Sila naman yung mga tamad. Ang sabi po ng teacher, hahatiin daw po yung grades nung mga perfect, nung mga nakakuha ng mga matataas na grado. At ibibigay po yung kanilang mga grado doon sa mga bagsak para pantay-pantay daw po, para pasado po lahat ng mga pupils. Ano pong naging reaction? Napakasaya po ng mga kulelat. Habang malungkot naman ang mga matatalino. O nga naman po, no, unfair para doon sa mga nagsipag na nag-aral. Pero yung mga tamad, feeling swerte, pinagpala sila. Susunod na araw, ito pong teacher, sabi mag-aral sila dahil sa susunod na araw, sila po ay magte-test ulit. Ano po sa tingin nyo ang nangyari? Ang resulta, lahat po ng mga estudyante bagsak. Ano pong nangyari? Ito pong mga matatalino, hindi na po nag-aral kasi alam nila, hahatiin lang yung kanilang grado. Ibibigay dun sa mga hindi nag-aral. At yung mga tamad, hindi pa rin nag-aral. Kasi umaasa sila na yung mga masisipag, yung mga matatalino, ipapasa sila. Kahit na hindi sila mag-aral, tutulungan sila nitong mga matatalino. See, my dear friends, this is the result when you don't reward the good and when you tolerate the bad. There is no positive fruit in rewarding bad behavior. The correct way should be that the good should be rewarded and the bad should be disciplined. Amen? Yan po ang tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo dito sa kanyang talimhaga sa pag-aanyaya ng mga tao doon sa handaan ng kasalan. Ang hari po sa kwento, pinakita lang po dito na hindi nangungonsinti ang Diyos sa masamang ugali ng tao. And that is really the point of the gospel. Though God is patient and kind, God will not allow people to abuse His kindness and His patience. God will not tolerate bad behavior. And God will discipline those who do wrong. In addition, the good news is there is always a reward for those who answer God's invitation. Tingnan nyo na po, kahit na merong pinarusahan ang Diyos, hindi pa rin po tumigil sa pagtatawag, sa pag-aanyaya ang Diyos sa kasalan. Sinabihan niya ang kanyang mga lingkod, pumunta kayo sa mga daan, pumunta kayo sa lahat ng lugar, maghanap kayo mabuti at masama. If you want to experience a blessed life, a grace-filled life, a life full of blessings, what should you do? You should always choose to respond to God's invitation. Kung tayo ay tutugon, kung tayo ay susunod sa Kanya, diyan lang tayo makakaranas ng grasya at ng kabutihan. Don't expect to be blessed if you go against God's will. Alam niyo po, maraming mga Pilipino, baluktot ang pag-iisip. Hindi po ba? Isa po yan sa ating mga kasalanan. Many times, the good we punish and we reward the bad. Yung po mga ibang magulang dyan, pansinin nyo, pag nagdadabog po yung kanilang mga anak, yung kanilang mga apo, imbis na ituwid yung masamang pag-ugali, imbis na pagsabihan yung bata, anong ginagawa? Naaawa, pinagbibigyan, agad ibibili ng candy, ng pagkain, ng chichirya. Agad susuhulan ng laruan para lang tumigil sa pag-iyak. Agad ititreat pa ng Starbucks. Agad
ibibigay yung iPad para makapaglaro. Anong nagiging bunga dahil masyadong kinukonsinte yung bata? Di po ba nagiging spoiled? Nagiging mas matigas yung ulo? Tanong ko po, sino po yung pinakakawawa sa pamilya natin? Di po ba? Yung mga masisipag, yung mga mababait, yung mga tahimik? Siya po yung palaging inaasahan, nilalapitan na magbayad ng kuryente. Malapit na naman ang due date ng internet. Siya yung inaasahan na bumili ng grocery. Pero sino po yung pinaka-favorite ng magulang? Yung masipag? Di ba madalas hindi? Kung sino pa yung tamad, kung sino pa yung batugan, kung sino pa yung mga adik-adik, yung mabisyo, sila pa yung favorite minsan ng mga ibang magulang. Aminin niyo po, sino yung palaging pinagpapasensyahan sa pamilya? Walang iba. Kung hindi yung walang ginagawa, maghapon, nakahiga lang sa sopa, sa kama, nagse-cellphone. Minsan, mas minamahal pa yung manginginom, yung mahilig makipagbarkada, yung mahilig magpaganda ng kuko, yung pahiga-higa lang. Hindi po ba? Yan yung isang dahilan bakit marami ang napapagod, nagsasawa, at nai-stress. Amen? Kasi pinapabuhat natin lahat ng responsibilidad, ng obligasyon sa pamilya. Dahil ba masipag siya? Dahil ba hindi ka makakarinig ng reklamo? Ibig ba sabihin, hindi napapagod yan? Napapagod din po ang masipag. Nagsasawa din po ang mabait. Mga kapatid, wag naman natin sanang abusuhin ang kabaitan, ang kasipagan ng ibang tao, ng mga kapamilya natin. Sana naman po matuto naman kayong mag-reward, magbigay ng gantimpala sa mga masisipag, sa mga mabubuting membro ng iyong pamilya. Para naman po hindi sila agad madala. Tandaan niyo po, hindi tayo aasenso habang baliktad ang ating pag-iisip. Kung pupurihin natin ang mga masasama at papahirapan lang natin ang mga mabubuti.